Magandang buhay po sa lahat at welcome na welcome po kayo dito sa aking Mathematics Tagalog tutorial. Sa video na ito ay papaliwanag ko po sa inyo about converting decimal number into fraction form. Just like these examples, convert the following decimals into fraction. Okay, number 1 and number 2 examples, yan po ay terminating decimals. And number 3 and number 4, non-terminating decimals. So, paano nga po ba yan i-transform into fraction? Yan po yung aking papaliwanag sa inyo step by step. Okay, so let's start with number 1 example. Yung decimal po natin ay 0.125. We are going to convert it into fraction form. So, paano nga po ba i-transform o i-convert itong 0.125? So, ganito lang po yon. Yung 125 po ay 3 digits. Kunin lang po natin ito. Tanggal po natin yung kanyang decimal. So, magiging 125. Ano po? Itong decimal number na ito. Okay. So, i-divide lang po natin yan. Kapag yan po ay 3 digits, i-divide po natin yan ng 1,000. So, bakit po 1,000 ang divide po natin? Because in 1,000, there are 3 zeros. Ano po? Kasi 3 digits yung numerator. And then, ito na po yung kanyang fraction. All you have to do is, you're going to reduce this fraction into lowest term. So, paano po mag-reduce? So, maghahanap po tayo ng common factor between 125 and 1,000. So, ang common po dyan ay 125. Kaya, i-divide natin ng 125 sa numerator, gawin din sa denominator. Okay, let's try. What is 125 divided by 125? Yan po ay 1. So, 1 sa numerator, denominator po, 1,000 divided by 125 is equal to 8. So, therefore, yung ating pong 125 over 1,000 in lowest term is 1 over 8. So, ito na po yung fraction ng decimal na 0.125. Yan po ay 1 over 8. Okay, so how about this number 2 example? The decimal is 0.16. Okay, ko-convert po natin into fraction. In this case, ito pong decimal number natin dito ay dalawang digits, 1 and 6. So, 16. Kunin po natin, gawin po natin whole number, 16. Ano po? 1, 6. So, kapag ganito pong 2 decimal or 2 digits rather, ang i-divide naman po natin ay 100. So, again, bakit po 100 ang di-divide natin sa 16? Since yung 16 po ay 2 digits, 100 po, dalawa pong 0. Okay, so yan na po yung kanyang fraction. Again, all you have to do is reduce to lowest term. So, 16 over 100, ano po ang common factor? Ang common po dyan ay 4. So, try po natin. Divide po natin yung 4 sa numerator, gawin din po yung denominator. Okay, so what is 16 divided by 4? That is equal to 4. Then sa denominator, 100 divided by 4 is equal to 25. So, 16 over 100 in lowest term is 4 over 25. So, ito na po yung fraction form ng decimal number na 0.16. Okay, so about this number 3 example, yung given po natin na decimal ay 0.333 and then yung last digit po ay may var sa taas. Ano po ang ibig sabihin nito? So, yung decimal po na ito ay non-terminating decimal. So, ibig sabihin, yung 3 po ay walang katapusan na mauulit. Ano po? So, 3, 3, 3, 3, 3, and so on. Kaya po may var sa taas. So, ito po ay non-terminating decimal. So, paano po natin i-convert into fraction form? So, ganito lang po yon. So, ilan po yung digit na nauulit? Isa lang po, yung 3 lang. Kasi 3 lang po ang may var sa taas. So, ibig sabihin, kunin po natin yung digit na nauulit na 3 and then, i-divide natin sa number. So, ano po yung i-divide natin? So, ang i-divide po natin dyan ay 9. So, kapag non-terminating, i-divide po natin sa 9 kung 1 digit. Ano po? And then, iyan na po yung fraction. Again, all you have to do is, you are going to reduce to lowest term. So, ano po yung common factor between 3 and 9? Yan po ay 3. So, i-divide po natin yung numerator at denominator ng 3. Ano po? So, gawin po natin, 3 divided by 3 is equal to 1 sa numerator. And then, sa denominator naman, 9 divided by 3 is equal to 3. So, therefore, yun pong 0.333333 and so on, ang fraction po niyan ay 1 over 3. So, lagay po natin sa taas, 1/3. Okay, so how about this number 4 example? Ang decimal po ay 0.2424 and then may bar po yung 2 at 4. Ano po ibig sabihin?
ang nauulit po na digit dito ay 2 digits. Yun pong 24. So, ibig sabihin, ang kasunod po nito ulit ay 24, 24, 24, and so on. So again, ito po ay non-terminating decimal. So paano naman po i-convert into fraction form? Kanina sa number 3, isa lang po yung digit na nauulit. Ngayon naman po, dalawa yung digit na nauulit, which is 24. Okay? Ang gawin po natin, kunin po natin yung digit na nauulit, 24. Okay? And then, ano pong number ang di-divide natin? Since dalawa pong digit ito at non-terminating po yung ating fraction, then, ang i-divide po natin ay 99. So again, sa number 3, pag 1 digit, 9. Kapag 2 digits, 99. Okay? And then, ito na po yung kanyang fraction. All you have to do, reduce to lowest term. So ano po yung common factor between 24 and 99? Yan po ay, ano po? Yan po ay 3. So, di-divide po natin ng 3 yung numerator at 3 sa denominator. Okay, sa numerator, what is 24 divided by 3? Yan po ay 8. At sa denominator naman, 99 divided by 3, yan po ay 33. So, mean to say, ang 24 over 99 in lowest term ay 8 over 33. At ang 8 over 33, yan po yung fraction form ng decimal number na ito. Okay? Okay, so about this number 5. Ang given naman po natin ay 1.25. So this time, meron na po siyang whole number. Okay? So paano po yan i-fraction? Ganito lang po yon. Tingnan po natin ulit yung ating decimal number. So yung decimal number po natin ay terminating decimal. So ibig sabihin, wala na pong kasunod na number yung 0.25. So terminated na po yung ating decimal. So, ang gagawin lang po natin dito, okay, hayaan po natin itong whole number na ito. Ang kunin lang po natin ay yung decimal na 0.25. So, again, yan po ay 0.25. Kunin po natin yung kanyang number na 25. So, since terminating decimal po iyan, ang i-divide po natin ay 100. So, again, 2 decimal or 2 numbers po yung 25 kaya divide by 100. So, bakit 100? So, dalawa yung 0 ng 100. So, ito na po yung kanyang fraction. Then, reduce lang natin yan sa lowest term. So, ano po yung common factor between 25 and 100? Yan po ay 25. So, we are going to divide 25 sa numerator at 25 sa denominator. Sa numerator, 25 divided by 25 is equal to 1. At sa denominator naman, 100 divided by 25 is equal to 4. Okay. So, ito na po yung fraction ng 25 over 100. Ano po? Ito po yung 0.25, 1/4. Ngayon, idadagdag po natin itong 1. So, paano po? Ito po yung 1 na whole number doon and then, dadagdag po natin to 1/4. So, that is 1 and 1/4 in mixed fraction. Ito naman po yung kanyang fraction. Mixed fraction nga lang. Okay, kung gusto naman po nating improper fraction, convert po natin. So, paano po i-convert ito in improper fraction? All you have to do is, multiply mo lang po ito, yung denominator at yung whole number. What is 4 times 1? That is equal to 4. Then ipa-plus lang natin sa numerator. So 4 times 1 is 4 plus 1 sa numerator is 5. So ang numerator natin ay 5 at ang denominator, kopyahin lang natin yung denominator dito. This is 4. So 4. So therefore, yung 1.25 in fraction form is 5 over 4. So, lagay po natin sa taas, 5 over 4. Okay, for number 6 example, the decimal is 0.45. You're going to convert it into fraction. So, ililib ko po itong activity po ninyo. Try to pause this video and i-convert ninyo into fraction itong 0.45. At later on, i-play po ninyo. Tignan po ninyo sa dulo ng video na ito kung tama po yung inyong sagot. So, sa dulo po ng video na ito ay mayroon pong fraction na inilagay ko po dito. Salamat sa panonood kaibigan. Kung nagustuhan mo yung video na ito, please click like and then subscribe kung bago ka pa lang po dito sa aking channel. Okay, so ito po yung sagot sa inyong exercise. Ang fraction form po ng 0.45 ay 9 over 20. So kung tama yung iyong sagot, congratulations. Kung mali naman, better luck next time. More exercise, more practice.